Tinatawagan ko po si Dr. Chief Sasi. Dahilan po rito na tayo ay isang barangay, dumayo po kami rito para kami ay makiramay sa inyo. Naalala ko po noong namatay yung aking ama, mga 8 years ago. Kaya alam ko po ang pakiramdam ng namatayan. Di po nagtagal, nung mga after 3 years, namatay naman po yung aking nakakatandang kapatid. At mahirap po ang mamatayan. Talagang luluha ka at mararamdaman mo yung pagkawala ng ating mahal sa buhay. Lalo pa nga po tulad ng kamatay ng ating kaibigan, ng ating mahal na si Philip, na very tragic. So, doon po papasok yung ating tanong sa buhay natin na ano ang mangyayari sa akin pagka nangyari na ako ay namatay. Yung pong buhay ng tao, sabi noong isang kaibigan ko, hindi daw po nagtatapos sa pagsilang niya, siya ay lalaki at siya ay mamamatay. Para daw po tayong habang nung tayo isinilang, may dala-dala raw tayong PC. Para bang sinulit. At habang tayo nabubuhay dito sa daigdig, paikli daw ng paikli yun. Kung kailan matatapos, kung kailan mapupuspos yung sinulit na yun, hindi natin alam. At hindi rin po natin alam kung paano matatapos yun. Maaring ganito. Maaring namang mararatay tayo sa karamdaman. O bigla na lang tayong magkakasakit, ma-heart attack. Hindi po natin alam. Hindi natin alam kung saan. Kaya, yung pong tanong na paano mangyayari pag ako'y namatay ay isang napakalaking question na dapat po natin tanungin sa ating mga sarili. Ano ba ang dapat natin gawin? Paano po tayo makakapaghanda? Sapat ba na maghanda tayo na tayo ay bumili ng isang lugar sa isang funeral homes? Sapat ba na tayo ay maghanda ng pera para sa ating paglibing o sa ating pagpapahospital? O isang paghahanda na kahit na namatay na tayo, na ilibing na tayo, tayo ay meron pa ring pag-asa. Ibig ko po sabihin, yung buhay natin na tayo namatay, ano ang mangyayari pagkalampas na tayo ay namatay? Pagkamatay natin, ano ang kahihinat na natin? Hindi ko po alam kung tayong lahat dito ay naniniwala na pagkamatay natin ay meron pang buhay. Hindi ko po alam kung kayo ay maniniwala sa akin na darating ang panahon na tayong lahat ay haharap sa Diyos. Either ngayon, kung halimbawa dumating ang Panginoon ngayon, haharap tayo sa Kanya. At doon po pag humarap tayo sa Diyos, hindi natatanungin doon kung ano ang ating status. Mayaman ba tayo? Mahirap ba tayo? Makapangyarihan ba tayo? Sikat ba tayo? Sinasabi nga nung ating kapatid na si Oli kanina, yung kung anong status na ang ating buhay. Na tayo ba yan noong nabubuhay pa ay nilalait-lait tayo ng ating kapwa o tayo ay tinitingala. Ang sigurado ko pong mangyayari pagka dumating yung panahon na yun, tayo ay hubad na haharap sa Diyos at tayo ay humusgahan kung ano ang naging buhay natin na naririto tayo sa lupa. Walang tanong kung gaano tayo kayaman, kung gaano tayo kakapangyarihan, kung gaano tayo katalino, kung ano ang ating natapos, kung ano ang ating naging accomplishment dito sa lupa. Isang tanong lang po ang itatanong ng Panginoon sa atin pag tayo humarap. At yun po kaano-ano ba kita? Ano ba ang relasyon mo sa akin? So yun po ang posibleng itanong sa atin. Kaya ano ang maaari nating isagot doon? Yun po yung sinasabi kong preparasyon na dapat natin gawin. Pagka tayo humarap sa Panginoon, mas maganda siguro ang sasabihin natin sa Kanya na,
Panginoon, nung ako'y nasa lupa, kayo ang aking Diyos. Panginoon, nung ako'y nasa lupa, kinilala ko si Jesus. Yun lang po ang ating isasagot. Wala na tayong maaaring maging kailangan pa para tayo ay humarap ng may preparasyon sa Diyos kung tayo ay dumating na sa paghuhusga o yung sinasabi natin na huhusgahan tayo ng judgment na ng Panginoon. So, ipaalala ko po sa inyo na napakalaki ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya mismo yung anak niya na si Jesus, pinadala niya rito sa lupa. At si Jesus na po ang pinaka-ultimatum na paraan para abutin ng Diyos ang tao at ibigay sa tao ang kanyang mensahe. Ang mensahe po niya ay pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. At dahil po rito, hinayaan niya si Kristo na kanyang bugtong na anak na mamatay sa krus. Upang yung ating mga kasalanan, wala pong makakapagsabi na matuwid ang lahat. Meron po ba dito sa atin magsasabi na wala siyang kasalanan? Sigurado ko po, nasasabihin niyo, ako, hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako nagnakaw. Pero sa anuman pong paraan, tayo ay nagkamali, tayo ay nagkasala. Sinasabi po sa Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala. Wala pong maaaring magsabi na siya ay matuwid. So dahilan po doon na tayong lahat ay nagkasala, may pinadala po ang Diyos Ama sa langit at yun po ay si Kristo. Dahilan kay Kristo, magkakaroon po tayo ng pag-asa na pagka dumating ang paghuhukom, ang judgment ng Panginoon, maaari nating sabihin sa Kanya na, Lord, ako po ay mapupunta sa langit sapagkat ako ay tumanggap kay Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. Wala pong paraan na tayo pupunta sa langit liban kay Kristo. Wala pong paraan para tayo ay maligtas kundi ang paniwalaan na sinasabi ng salita ng Diyos, ang Biblia, na tungkol kay Kristo na siya ang paraan lamang, siya lang ang paraan para tayo maligtas. Kaya po, isa lang pong ang sasabihin ko, ang iiwan ko. Ang pag-ibig po ng Diyos ay napakalawak. Gaano man po ang ating kasalanan, gaano man kalaki ang ating mga pagkukulang, ang pag-ibig po ng Diyos ay napakalawak, napakalaki upang tayo ay tanggapin. At siya po, tiyak, ang Diyos Ama po sa langit ay ikatutuwa niya 10 ng mga anghel sa langit kung ang tao ay susuko sa Kanya at kikilala. Kikilala kay Kristo na paraan, tanging paraan para tayo ay maligtas. Si Jesus po ay nag-aantay sa atin, kumakatok sa ating pintuan, sa ating puso, upang tumanggap at kumilala ang tao sa Kanya. Kaya po ang huling sasabihin ko po sa inyo, ang pag-ibig po ng Diyos ay grabe. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nakalaan sa lahat. Sino man ang tatanggap sa Kanyang anak na siya lang ang paraan para tayo maligtas, siya po ang magkakamit ng kapatawaran at ng pag-asa na siya ng buhay na walang hanggan. Ako po ay nagpapasalamat sa oportunidad na ako ay pinakinggan ninyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo. At kami po ay nakikiramay sa pagkawala ng ating kapatid. Ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay isang Diyos na may hustisya. Hindi lang para sa ating kapatid na si Philip, kundi para din sa atin. Kung tayo po ay tumanggap sa Kanya, ang justice niya, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit kung tayo ay hindi tatanggap at hindi kikilala, isa lang po ang pupuntahan natin at yun po ay yan sa impyerno. Kung tayo po ay tatanggap sa Kanya, pupunta tayo sa langit at makakapiling po natin siya sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, magandang gabi po sa inyo lahat. Nag-iisa at nalulumbay. Kung alam po ninyo, sumabay po kayo sa akin. Dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka
naghihintay. Siyang iyong kailangan. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo. Siyang araw at lagi, ang karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo, kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa, kaligtasay lubos na ligaya. Siyang dapat tanggapin. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Amen. Maraming salamat po at malapit na po tayong matapos sa ating programa. Inaanyayahan ko po ngayon ang pamilya, si Ate Chona. Tayo po, ito po sa harapan, Ate Chona, ipapanalangin po kayo. At maging ang pamilya din po ni Ate Gigi at yung mga staff po na kasama sa aksidente, sa pangyayaring ito. Nais po namin ipanalangin ng proteksyon, pakikiramay at proteksyon para po sa mga naiwan, lalo po yung mga nakakasaksi sa krimen na ito. Hihingin po natin sa Diyos. Kung tayo po yung humihingi ng proteksyon sa pulis, mas lalo po ang hihinga natin yung proteksyon ng Diyos dahil mas mabilis po ang hustisya ng Diyos na sasagutin po. Tayo po lahat gusto natin na makatanggap na ng hustisya agad ang ating kaibigang si Pepa o si Philip. Kaya hinianyayahan ko, proteksyon din po sa mga naiwan pa upang wala na pang susunod at puputulin na po yung sumpa ng ganitong hindi po dapat nangyayari sa Science City ang ganitong biglaang pagkamatay. Binigyan po tayo ng pagpapala ng Diyos na dapat may katahimikan sa ating syudad na ito. Kaya hinihiling ko po yung lahat para ipanalangin din po natin ang nakaranas ng ganitong very tragic na aksidente, na incident, na sila po ay, I'm very sure po na sila ay hanggang ngayon ay may takot pa rin. Samahan po natin sila sa panalangin upang sila ay magkaroon ng comfort at ilapit po natin ang pangangailangan nila sa Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Diyos Ama na makapangyarihan, alam po namin, Lord, na ang lahat ng bagay ay tumaan sa inyo. Minsan po, Lord, ito ay mabigat para sa amin tanggapin. Subalit kayo po ay Diyos na makapangyarihan, sovereign God. Alam po namin, Panginoon, na ito ay hinayaan mong mangyari. Kaya't wala kami, Panginoong, karapatan at magtanong ng kung bakit. Kinikilala namin na kayo ang
Diyos na nagbigay sa amin ng buhay at kayo rin, Panginoon, ang maaaring kumuha nito. Sa oras po na ito, Panginoon, wala kaming hiling sa inyo kundi ang pagpapala sa mga naiwan. Dalangin po namin ang justice na nagmumula sa inyo na maganap, Panginoon, at maibigay sa aming kapatid na si Philip. Dalangin din po namin, Lord, ang kanyang mga kapatid, kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kasama sa negosyo, ang kanyang mga staff, ang kanyang mga kaibigan, at higit po ang mga kapamilya niya, na kayo, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila. Minsan pa, Panginoon, ilalapit namin, dinadalangin namin na huwag nang mangyari, huwag nang masundan ang lahat ng ito. Alam po namin, Lord, na ang kamay mo ay sa kanila upang sila ay pagpalain. I-comfort mo sila, Panginoon, sa pagkawala ng aming kapatid. Pawiin mo, Panginoon, ang takot at ang bagabag sa kanilang puso, lalong-lalo na, Lord, ang mga naka-witness ng insidente ito. Sa kanila, Panginoon, ipataw mo ang kapayapaan at pananampalataya sa inyo na kayo lang, Panginoon, ang maaaring mag-ingat sa kanila. Bagamat may mga pulis, bagamat may mga kaibigan na maaaring gumawa nito, higit sa lahat, kayo, Panginoon, ang maaari naming lapitan sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kapatid na Chona, si Gigi, 10 ng kanyang mga staff, at lalong-lalo na, Panginoon, ang kanilang mga kaibigan namin dito. Kayo, Panginoon, ang mag-sustain sa aming kalakasan. Kayo, Panginoon, mag-sustain ng aming mga pangangailangan. Dalangin po namin ang provision sa insidenteng ito upang maihatid namin, Panginoon, sa huling hantungan ng aming kapatid na si Philip. Pagpalain niyo, Panginoon, ng lahat ng mga taong pumupunta rito, lahat ng taong mga nakikiramay, at nawa sila man, Panginoon, ay makita at madama ang inyong mensahe sa nangyaring ito. Na magkaroon sana kami, Panginoon, ng pagbubukas ng aming isip na ang buhay ay galing sa inyo. Na maaari, Panginoon, itong mawala anumang oras, anumang paraan. At dalangin po namin, Lord, na naway magkaroon ng pagkakilala sa inyo na kayo ang Diyos na maaring mag-ingat at magbigay sa amin ng pag-asa. Muli, Ama, dalangin po namin ang kanilang negosyo, ang tahanang ito, Panginoon, ang mga taong ito, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga kasama niya sa negosyo, si Gigi at saka si Chona, Panginoon. Kayo, Lord, na mag-ingat sa kanila. Bless them, O God. Dalangin po namin na ito ang umpisa, Panginoon, ng pagkakilala ng lahat sa inyo na kayo, Panginoon, ay Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, at may plano sa aming buhay. At nawa, sa pamamagitan ni Kristo, maabot namin ang inyong kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat.